At tayo'y manalangin. Okay. Damin po natin ang presensya ng Panginoon. Amen. At ito po'y ating gagawin para sumamba sa ating Diyos na buhay sa Espiritu at katotohanan. Amen. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y makipag-usap sa Diyos. Amen. Aming Amang Diyos na nasa langit, makapangyarihan sa lahat, Diyos ng langit at ng lupa, patuloy ka binibigyan namin ng parangal, importansya, pagsamba at papuri. Sapagkat ikaw ay tunay na Diyos. Ikaw ay Espiritu, Panginoon. Lord, narito po kami noon. Tignan mo ang aming mga puso. Tignan mo ang laman ng aming mga puso't isipan, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Gawin mo kaming kaaya-aya sa iyong harapan. Patawarin niyo kami sa aming mga nagawang mga kasalanan. Na alam po namin ang kasalanang ito ay magiging hadlang sa aming paglilingkod, sa aming pagpupuri at pagsamba sa iyo. Panginoon, linisin niyo po ang aming puso. Linisin niyo po ang aming kaisipan, Panginoon. Dalhin niyo po kami sa malalim na pagsamba, malalim pupuri na nararapat tanging sa iyo lamang, Panginoon. Lord, gamitin mo ang bawat isa sa amin na may kagalakan sa puso, mapaglingkuran ka sa umagang ito at mabigyan ka ng mataas na papuri at pagsamba, Panginoong Diyos. Lord, aliwin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Kasiyahan mo kami, Panginoon, sa umagang ito. Nais po naming madama ang iyong presensya. Manatili ang iyong presensya, Panginoon. At hinihingi po namin ang iyong pagkilos, ang pagpupuspos, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa bawat isa sa amin at naririto, Panginoon, sa iglesyang ito, Panginoon. Lord, ito po ang aming nais na bigyan ka namin ng papuri, pagsamba, Panginoon, at paglingkuran ka, aming Diyos na buhay. Kasangkapanin niyo po kami. Ibaba niyo po kami sa iyong harapan. Marapatin niyo po kami, Panginoon. At tanggapin ang aming papuri at pagsamba sa iyo lamang, Panginoon. Lord, bigyan mo ng galak, bigyan mo ng aliw ang aming mga puso, Panginoon. Bigyan mo ng kalayaan ang aming mga kaisipan, Panginoon, na maibigay namin ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba sa iyo lamang, Panginoong Yesus. Ito po ang aming nais. Ito po ang aming panalangin at kahilingan sa iyo, O Diyos. Gamitin mo kami, maging daluyan ng pagsamba sa iyong pangalan. Ito po ang aming panalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! Okay, siguro po marahil hindi po tayo nasa zona ngayon, mga kapatid, no? Kung nakikita niyo po kami na nakaganito kami, ito po ininais namin dahil po sa selebrasyon ng buwan ng wika, no? So, hindi pa po natatapos ngayon po yung huli, no? Kasi ngayon ay 31, no? At pasok pa rin po, no? Pero ang pinakamahalaga po sa lahat, hindi po kung ano ang suot namin, no? Sa umagang ito. Ang pinakamahalaga po, yung puso natin sa Diyos, no? Na ito po'y tama, ito po'y tapat, ito po'y dalisay na magbibigay ng pagpupuri sa Diyos. Sapagkat alam niyo po, ang Diyos po tumitingin sa puso. Amen? Tumitingin at nananahan sa puso ng bawat isa sa atin. Kaya ito po ang ibigay natin sa Diyos. Ito po ang araw para sa Diyos na magpuri at sumamba. Okay? So gusto ko pong ibigay sa inyo yung verse, no? Na kung saan ito po'y pasasalamat ni Haring David. Sa Psalms 34 verse 1. Ang sabi niya po ganito, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin.
Okay? Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ang aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya'y hindi papatigilin. So makikita po natin dito, alam mo si David po mga kapatid, dumating na po siya dito sa time na desperate life. No? O circumstances, regardless. No? Na kung saan, in everyday life, ikaw ba naman hanapin ka ng isang hari para ikaw ay patayin. No? So dumating na po siya sa time na yon, no? Na ang akala po nung iba o yung mga Palestino na siya po'y nababaliw na. Pero ang ginawa po ni David, imbis na mag-alala sa kanyang desperate life sa buhay, na araw-araw na lang sa ginawa ng Diyos, eh ikaw ay hinahunting para patayin ng hari. No? Pero ang ginawa ni David, umawit, nagpuri, at nagpasalamat sa Diyos. Ang sabi niya, taste and see that the Lord is good. Amen, mga kapatid. Alam nyo, kanya-kanya po tayong hamon ng buhay. Kanya-kanya po tayong challenges ng buhay. Di ko po alam, iba akin, iba sa inyo. Napakarami po. Sa mundong ito, ay napakasama. Pero, tandaan po natin, ang Diyos po ay tapat. Ang Diyos po ay hindi kaiiwan. Sa anumang pagkakataon, panahon o sitwasyon ng buhay ng bawat isa sa atin na hinaharap natin, kasama natin ang Diyos. Amen. Amen. Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Amen. Bigyan natin ng papuri, bigyan natin ng pagsamba ang Diyos. Amen. Hallelujah. Okay, palakpak tayo sabay-sabay. Woo! Sabay-sabay tayo pumalakpak, amen? Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Araw-araw kasiyahan. Sabihin natin, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Sabihin natin, ano man ang maging panahon, ano man ang pagkakataon, ano man ang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan. Araw-araw iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Ano man ang maging panahon, ano man ang pagkakataon, ano man ang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 sabay-sabay tayo magsabi sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Wala kang katulad, wala kang katulad. Sabihin nyo, amen. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad.
Mas malakas! Wala kang katulad ba? Wala kang katulad. Wala kang katulad ba? Wala kang katulad. Mas malakas! Wala kang katulad ba? Wala kang katulad. Wala kang katulad ba? Wala kang katulad. Ano man ang maging panahon, ano man ang pagkakataon, ano man ang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano man ang maging panahon, ano man ang pagkakataon, ano man ang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Sabihin natin sa Diyos, ano man ang maging panahon, ano man ang pagkakataon, ano man ang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Isa pa, hallelujah! Ano man ang maging panahon, ano man ang pagkakataon, ano man ang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 hallelujah! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa piling mo. Salamat, Panginoon! Hallelujah! Aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawa ang iyong dahilan kung bakit ako'y hindi mo tinalaga. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig ko, Jesus, ang iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako magkakita sa piling mo. Aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y inibig mo tinahalaga. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ay ibigay sa akin.
magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Oh, salamat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan, kabutihan. Salamat, Panginoon. Oh, maraming salamat po, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ang ngalan mo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoong Jesus. Woo. Thank you, Lord. Sige po, tayo makakaupo. Amen? Okay, tubig muna. Yun, tubig muna, ha? Whew. Naibigay niyo po ba yung mataas na papuri sa Panginoon? Amen? Hallelujah. Tunay nga na ang Diyos ay dapat bigyan ng papuri. Amen? So gusto ko po sa inyo ikwento ang buhay ni David. Ito pong song na to ay nagre-reflect po, no? Nagpapatunay na sa buhay ni Haring David, no? At hindi po kailang, no, na tayo rin po katulad ni Haring David. Hindi ka man hari, no, ng Israel, pero ikaw ay Kristiyano ng Diyos, no, anak ng Diyos. Ito pong time na to si Haring David, itong song na to, siya po'y nagkasala. Amen? At doon sa pagkakamali niya at pagkakasala sa Diyos, ang kanyang dalangin ay bigyan siya ng pusong tapat, pusong dalisay, at pusong malinis sa harapan ng Diyos. Ang hirap po na nagkasala, mga kapatid. Tandaan po natin yan, no? Si David po, isang malapit sa Diyos, isang hari, no? Pero ang kasalanan po, walang pinipili. Marami na rin po mga Kristiyano na pastor na nagkamali at nagkasala. Pero ang kagandahan kay David, ito po yung kanyang panalangin sa Diyos. No? Lumapit, humingi ng tawad, inamin ang kasalanan. No? At napakahaba po nung sitwasyon na to, mga kapatid. Kasi ito po yung nagkasala siya nung nakita niya yung isang dilag na maganda. Ayan. Minsan, yung mga mata natin bulag eh. No? Na sa ating palagay, ito'y tama, ito'y maganda. Pero sa isang iglap, nakita niya noon si Bitseba na naliligo. At nagkaroon siya ng pagkakahulog na pagkakasala doon sa babaeng iyon. Sabi nga ng Genesis babae talaga may kasalanan eh. Aray. Pero hindi po yun hindi po nire-reason out yun. No? Nagkataon lang po. No? At ito pong ginawa ni David, grabe, no? Nagkamali, nagkasala. Pero alam mo, may isang ginamit ang Diyos sa kanya, isang propeta na kanyang kaibigan, si Nathan, no? Na kung saan binigyan siya ng advice para sabihin sa kanya na lumapit ka at bumalik sa Diyos. Nagkasala ka. Humingi ka ng tawad. Minsan mga kapatid, alam nyo, yung mga kapatiran natin ginagamit ng Panginoon yan. Para ikaw na akala mo na ang yung puso mo, na yung pamumuhay mo bilang Kristiyano ay tama sa palagay mo. Pero minsan may dumarating, no? Nangungusap ang Diyos, gumagamit para sabihan yung taong nagkamali. At especially, I hope ang Panginoon mangungusap sa iyo. No? So tandaan po natin, once na tayo ay nahulog sa pagkakamali, hindi po tayo perpekto. Pero tandaan natin, ang Diyos punong-puno ng habag. Lumapit ka lang sa Kanya, humingi ka ng tawad, aminin mo, patatawarin ka ng Diyos. Amen? Ganun siya katapat. Ganun siya kabuti. Pero ang nais ng Diyos kay Haring David, sabi ni Haring David, ang nais mo sa akin ay tapat at dalisay na puso. Yun ang hinahanap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung may malinis, tapat, at dalisay na puso para sa Kanya. Amen?
Pusong dalisay ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Sabihin natin sa Panginoon, gawin natin panalangin. Pusong dalisay ang aking nais. Likhain mo para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Ito po ang aming panalangin sa iyo, Panginoon. Isang pusong tapat na sa iyo'y nagmamahal. Isang pusong sa iyo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ang dugong pagpupuri sa iyo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Yes, Lord. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa iyo'y nagmamahal. Isang pusong sa iyo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Matugong pagpupuri sa iyo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa iyo'y nagmamahal. Isang pusong sa iyo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog kong pagpupuri sa iyo lamang, Jesus. Isang pusong tapat. Sabihin po natin sa Panginoon, amen. Mamahal. Isang pusong sa iyo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa iyo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa iyo'y nagmamahal. Isang pusong sa iyo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog kong pagpupuri sa iyo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa iyo lamang, ang Jesus.
pagpupuri sa'yo lamang. Jesus, ang aking buhay sa'yo'y alay. Gamitin mo ng lubos, o aking Diyos, ang aking buhay sa'yo'y alay. Gawin mo, Panginoon, gawin mong pagpapala, o aking Diyos. Gamitin mo ako sa iyong kaharian. Buong buhay ko sa iyo nakalaan. Gamitin mo ako sa iyong kalwalhatian. Buong buhay ko sa iyo nakalaan. Sa'yo'y alay. Gamitin mo ng lubos, o aking Diyos, ang aking buhay sa'yo'y alay. Gawin mong pagpapala, o aking Diyos. Gamitin mo ako sa iyong kaharian. Yes, Lord! Buong buhay ko sa iyo nakalaan. Gamitin mo ako sa iyong kalwalhatian. Buong buhay ko sa iyo nakalaan. Gamitin mo ako sa iyong kaharian. Buong buhay ko sa iyo nakalaan. Gamitin mo ako sa iyong kalwalhatian. Buong buhay ko sa iyo nakalaan. Gamitin mo ako sa iyong kaharian. Buong buhay ko sa iyo nakalaan. Gamitin mo ako sa iyong kalwalhatian. Buong buhay ko sa iyo nakalaan. Gamitin mo ako sa iyong kaharian. Buong buhay ko sa iyo nakalaan. Gamitin mo ako sa iyong kalwalhatian. Buong buhay ko sa iyo nakalaan. Ang aking buhay sa iyo'y alay. Gamitin mo ng lubos, o aking Diyos, ang aking buhay sa iyo'y alay. Gawin mong pagpapala, o aking Diyos. Gamitin mo ako, gamitin mo ako, gamitin mo. Panginoon, ito po ang aming dalangin. Ito po ang aming nais at kahilingan sa iyo, Panginoon. Na marapatin mo ang aming mga buhay, ang aming mga puso, O Diyos. Na sa ganon, Panginoon, patuloy ka namin mapaglingkuran, masunod ang iyong mga salita at nais at kalooban, Panginoon, dito sa lupa, O Diyos. Gamitin mo kami bilang instrumento mo. Gamitin mo kami maging pagpapala sa lahat sa mundong ito. Gamitin mo kami maging daluyan, Panginoon, ng pagpapala at kabutihan mo na kung saan ikaw ang ihahayag,
ikaw ang itataas at ikaw ang bibigyan ng mataas na papuri, Panginoon. Salamat ng marami, O Diyos. Sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pagsamba, sa iyo lamang magpakailanman. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Diyos. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, tayo mga kaupo. Amen. Ayan. Okay. Whew. Magandang umaga po, mga Magandang umaga po. At ginang. Kami po ay nagbibigay ng magandang umaga sa inyo. Siyempre, especially sa Lord. No? Na for how many years na yata, no? Na kami bumalik muli ito ng mga tatay para po maglingkod at magbigay ng papuri sa Panginoon. No? So, minsan-minsan lang naman po kami na-schedule pagbigyan nyo na kami. No? At kung mamarapatin nyo, hindi na namin uulitin. No? Pero ang pagpupuri sa Diyos, basta't nasa puso mo, no? Na ibigay mo ang papuri sa Kanya. Amen? So baka sa susunod, anay naman nandito, di ba? Oh, amen. Oh, di ba? Baka pwede yon. Pero salamat sa Panginoon dahil nabigyan po kami muli ng pagkakataon, no, sa inyong harapan at sa Panginoon para makapagbigay ng papuri, pagsamba sa Kanyang pangalan. Amen? Okay. Nice kong tawagin ang ating bisita dahil Tagalog po tayo ngayon, bawal mag-English. So, si Alexandra C. Abrio. Ayan, kapatid na Alexandra. Okay, magandang umaga. Welcome you sa Liano Christian Community. I hope to see you again, no, dito sa church and sa mga Bible study, no. Welcome you sa Liano Christian Community. Okay? Invited siya ni John Sean Matthew Dino. Ayan. Kapatid. Salamat sa Panginoon. No? Well, pangalawa, okay? Si Randy Gabanes. Adyan siya, Randy Gabanes. Yun. Tay, magandang umaga po sa inyo. No? So, dalawa po sila. Tsaka si Myra Gabanes Kofol. Ayan. Welcome you sa Liano Christian Community, mga kapatid. At in-invite po sila ni Esther Roberto. Ayan, si Ate Esther. Okay. Okay. So, sige po, tayo po'y tumayo at batingin po natin na may galak yung ating mga kapatid sa pananampalataya. Amen? Good morning! Ay, magandang umaga pala. Magandang umaga po. Hey! Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw walang malungkot at
Magandang umaga po muli sa inyong lahat at sa Lord. Okay? Sige po, tayo po umupo na. At makinig naman po tayo ng isang patotoo, no? Mula sa ating kapatid. Okay? Lagyan na natin itong ano. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Pansamantala lang po namin tinanggal to kasi baka mapagkamalan po kami ang preacher, no? Okay. So, sige po. Nais ko po tawagin ng isang kapatid natin na magpapatotoo dito po sa ating harapan para sa Diyos. Wala pong iba, tawagin ko po si Sister Wilma Lucero. Ayan, si Ate Wilma. Galak na galak. No? Ayan, magandang umaga po mga kapatid. Ayan, in behalf of Lighthouse Minister, kami po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. Tunay na dakila siya ang Diyos natin. Salamat sa Panginoon kasi muli pinagkatiwalaan po ang Liano na makapaggawa ng isang gawain ng Diyos sa may Walnut. At kakaiba po ito sa ating mga binubuksang Bible study kasi ito po yung mga bata. So, mga bata, noong una po sinabi sa akin ni Irene at saka ni Sweet, sabi niya, Wilma, may kakausapin ka, magpapabukas daw ng Bible study. Sige, sabi ko, kakausapin ko. Nung pinuntahan ko po, ang ino-offer niya pala yung rooftop at mga bata. Sabi ko, mga bata ang nasa Lighthouse, puro mga younger. So sabi ko, pero umuo ko, sige sabi kong ganon. Pupuntahan namin at saka pag may bata, mag-invite ka, pupunta kami. So, salamat sa Panginoon dahil kahit po na, sabi ko nga, Lord, patawad. Kasi nagdalawang isip ako, kasi nga, mga bata, sabi ko, baka mahirapan kami kasi alam nyo naman yung mga edad nung nasa Lighthouse. So, hindi ganun ka, Kasi sabi ko, Lord, sabi ko, ganun mga bata, paano namin gagawin? Pero salamat sa Panginoon dahil ang Diyos, tunay na dakila, dahil bago pa ipagkatiwala sa atin ang gawain na to, nakapaghanda na ang ating Panginoon. So, hinanda niya ang mga buhay ng nasa children's ministry, mga bata rin. So, salamat sa Panginoon dahil tunay na ang Panginoon natin ay mabuti. Wala pang pangyayari, hinahanda na niya yung mga taong gagamitin niya. Salamat sa children's ministry na nakasama ko po kahapon para sa pagbubukas ng bagong gawain ng Diyos sa Walnut. Ito nga po ay yung mga bata. So salamat sa children's ministry. Dati po, mga bata lang din ito. Kung makikita nyo, dati maliliit lang sila. Pero ngayon, ginagamit na ng Diyos para sa kanyang gawain. Salamat sa Panginoon. Tunay na dakila ang ating Panginoon. Tulad nga po sa inawit natin kanina, magpagamit tayo sa ating Panginoon. Wala pong edad, walang limitasyon po ang paggamit ng Diyos. Kung tayo po'y kanyang gagamitin, ibigay po natin ang ating mga sarili. Salamat sa Panginoon, tunay na dakila ang ating Diyos. Okay, salamat po, Sister. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So, alam niyo po, kapag may nabubuksan na gawain, hindi lang po tayong natutuwa ang Diyos din. Amen. So, ang langit po, nagsasaya po yan, no? At patuloy na ang salita ng Diyos ay magpapatuloy, no? Dito sa lugar ng Liano Christian Community Church. Sa mga karatig lugar natin, patuloy tayong papasok, no? Para sa salita ng Diyos, sa gawain ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, bawat isa po sa atin, gagamitin kayo ng Diyos. Amen? So, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? So, alam niyo po, napakarami na po ng na mga Bible study dito sa lugar na to, no? Na kung saan nasimulan natin last year, no? Iba't ibang lugar po rito, Walnut, no? Sunriser, Myrna, Bahay Pari, malapit na rin sa Bulacan. Ang dami po, no?
na nabuksan pong mga gawain ang Lianong Christian Community. At ang bawat isa po sa atin, sama-sama, tulong-tulong ginagamit ng Panginoon. No? Dahil yun po ang kanyang purpose na ipahayag ang salita ng Diyos at patuloy na gawing disipulo ang mga taong kikilala sa Kanya. Amen? So, salamat po. Wala na po ba? Siguro, wala na po. Wala na akong hawak eh. No? Okay? So, mahilingan ko po yung magbabasa ng salita ng Diyos. Ayan, si Brother Oming. Tayo po'y tumayo, amen? Ayan, good morning po. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Ephesians 2, verse 10. Magsabi lang po ng amen kung okay na po ang lahat. Ayan. So verse 10, For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. We are blessed by the reading of His Word. Okay, let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you, O God, for this morning. And we are so glad that you have given us the time to praise and worship you, O God, in spirit and in truth. And we do believe, O God, that you are here in our midst. Your presence is sufficient, is enough for us, O God. And we pray that you give us wisdom, open our hearts and our minds, O Lord, to hear your message for us this morning. Use us as your instrument, O Lord, to do your will, to know your will, and to glorify your name, O God. You alone, Jesus, will be exalted, your name will be known, and only your word will be heard. This we ask in Christ's name. Amen. Amen. Palakpakan natin ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Sabi nga ni Brother Gerson, bawal daw mag-Ingles. Puri ng Diyos! Okay, glory to God. Mahirap po talaga magdiretso ng Tagalog. Lalo ngayon pag ikay ay nangangaral po. Hirap na po talagang Taglish. Praise be to God. This is our last, English na naman tayo. This is our last topic for the month of August, which is about church identity. Kaya hopefully, yung ating mga past lessons o past topics that we have discussed for the previous Sundays ay naalala nyo pa. No? Mamaya titingnan po natin kung naalala ninyo. So, church identity from chaos to calling. Sa kaguluhan, sa simula sa kaguluhan, patungo sa pagkatawag ng ating pong Panginoong Diyos. So, naalala ko, next slide, maalala nyo po ito, no? Nakita nyo ba yan sa Facebook? Meron pong tinayong college po, College of Contractor, major in flood control. Okay? Kung nakita nyo po yan, natatawa po ako, no? Dahil po sa mga issue about flood control, nagkaroon ng eskwelahan. At tinawag po nila ng College of Contractor, major in flood control. At makikita po natin, hindi po ito yung hindi po ito yung maging church identity na kung saan tayo po ay mapabilang dito sa mga issue about contracting, no? Marami po kasing ganyan, mga contractor na they are using the money of the government at hindi naman talaga fully utilized, but only certain portion of that. And may nakausap nga po akong government official na inamin niya po, sa mismo inamin niya na 20% lang ang ginagamit, 80% po ay binubulsa. Sana po hindi po
tayo po ay maging ganun. Ano? That is not our identity as the church of God, as the church of the living God of our Lord Jesus Christ. Amen. Meron po sa akin nagkwento, no? Ito po ay hiniram ko lang, ano? Meron pong 4 na church leaders nagkukwentuhan sa isang. Nag-uumpukan po kasi. Meron silang, parang alam nyo na, yung mga small group, nagpe-fellowship po sila. Nakakatuwa po, no? At napunta po sila doon sa mga kasalanan na hanggang ngayon ginagawa pa nila. Pero sabi nga kanina humingi ka lang ng tawad sa Panginoon, papatawarin ka, no? At dalangin din natin na hindi na natin ulitin, no? At yun po, no? Sabi nung isa, alam mo, Brad, isa lang talaga hindi ko pa talaga maalis sa aking buhay bilang isang Kristiyano. Ano yung sabi ng mga leader? Yung pagsisinungaling. Sabi niya, talagang hindi ko maalis pagsinungaling pa rin talaga ako. Sige, Brad. Pagpipray ka namin mamaya, sabi ng mga leaders. Yung pangalawang leader, sabi naman, ako rin, Brad, hindi ko pa rin maiwasan ang uminom ng alak. Talagang tulungan ako ng Panginoon na maalis na ito. Tapos yung pangatlo naman, ako rin, Brad, gusto ko rin i-confess. Ano yung, Brad? Hindi ko pa rin maalis yung paninigarilyo Talaga bago umattend ng church, pupunta muna ako sa restroom, sa CR, o sa toilet para manigarilyo. Talagang hindi ko maalis Yung pang-4, sabi niya, pasensya na kayo mga kapatid, hindi ko maalis po ang magchismis. Sana walang marites. Tingnan po natin dito. Ano ibig sabihin ng marites? Nakita ko rin sa Facebook ng marites. Master of Arts in relaying information through exaggerated storytelling. Akalain nyo? Nagkaroon ng meaning ang marites. Sana dito sa atin wala pong mga chismoso na naninira, na nakwentuhan, na paatin-atin lang, pero hindi na atin-atin. Lahat na nalalaman. Kaya nga, ulitin ko yung marites, Master of Arts in relaying information. Grabe, no? Through exaggerated storytelling. Sana wala dito nun. Ipag-pray natin na walang, yung sa mga 4 na leaders na yon, wala yung pang-4 na dito. Hallelujah. Praise be to God. Okay. Alam yung marites, binibigyan na explain is, Mare, anong latest? Pero sabi ni Pastor Dindo, maalala ninyo, Mare, testimony mo. Di ba? Mare, testimony mo. Marites. Yan po yung bagong meaning ng marites sa atin. Mare, pangalagaan mo ang iyong testimony. Amen. Tingnan nyo yung katabi ninyo. Kalibitin mo. Kumusta na testimony mo? Baka you are the one of the mastering the arts in relaying information through exaggerated storytelling. Okay. Pero tingnan mo natin ibig sabihin ng church identity, no? Napakarami na nating topic pero hindi natin alam, hindi natin na-discuss, ano ba ibig sabihin ng church identity? Sorry, no? Hindi ko na-Tagalog. English ito, no? Pagpasensyahan nyo na ako, okay? Church identity, sabi diyan, anong refers to? The primary principle, purpose, and personality of the Christian church. Ulitin ko, may primary principle. Ano ba ang primary principle ng Christian church? Biblical, sa Bible. Yan ang principle natin. The purpose, ano ba ang purpose ng church? Ang purpose ng church is to glorify God and to share the Word of God and to be blessed and to reign as Christian na pinangungunahan ng ating Panginoon. That is the purpose. Ano naman ang personality ng Christian church? The personality ng Christian church is mismo ang ating Panginoong Jesus. Siya yung ating personality. Amen. That is the Christian identity, the church identity.
what it is. Sabi doon, what it stands for. Ano yan? What it stands for and how it expresses its faith in the world. It's not just about buildings. Hindi ito yung building tinawag na church. Hindi yan yung church. Tayo ang church. Amen. Hindi yung mga ritual, hindi yung mga programa ng church, hindi yung mga activities na ginagawa sa church. Ikaw, ako, ang church. That is the identity, church identity. Sino ka? Ano ang Panginoon sa'yo? That will reflect kung sino talaga ang church. That is the church identity. Ang bigat Kaya nga pagpunta mo sa isang lugar, Kristiyano ka, anong identity mo roon? Baka tinatago mo ang identity mo. Wala kang ID. Kaya nga pag pumapasok sa may identification card. Hindi makakapasok sa isang lugar, sa isang building, lalo sa global, sa the port, no? Hindi ka makakalabas doon kung wala kang ID. Kasi mga pintuan doon, ginagamitan ng ID. Kaya minsan napunta ako sa isang kliyente, Unilever, no? Pagpasok ko doon ka lang sa may lobby. Pag hindi ka binigyan ng ID, hindi ka makakapasok. At kung wala kang ID, hindi ka rin makakalabas. At ganun po ang identity natin. Meron po tayong identification card. Ano ba ang ating identity bilang isang Kristiyano? But about a spiritual community shaped by each relationship with Jesus Christ. Ang church identity natin, kung ano ang relationship natin sa ating Panginoon. We are the children of God. We are co-inheritor doon sa langit. At yun ang ating identity, mga kapatid. Huwag nating sayangin yung identity na yan. Paano ba kayo kakilala? Ano ang pagkakilala sa inyo, sa inyong komunidad? Ay, mataray yan. Walang kilala yan. Pagka pumunta ka doon, ano bang masasabi ng community about you? What is your identity? Saan kumpanya? Kahapon, nag-usap-usap kami mga tatay. At pare-parehas, marami pong experience ng ganito na ginagawa ng kwento ang mga Kristiyanong mga leader sa mga offices para sirain ang kanilang testimony. Ngayon ang tanong namin ano naman ang naging reaction mo nung marinig mong sinisiraan ka? Ginagawan ka ng mga kwento na wala namang kwenta, na sinisira ka para ma-disapprove ka sa iyong mga head ng iyong department. Marami pong ganyan. Marami rin po sa ating pong eskwelahan, yung mga nag-aaral, na ginagawang kayo ng kwento. Sinisiraan pero hindi naman totoo. Kaya anong ating identity? Isa na dapat natin tingnan ng ating pong testimonya. Ano ba ang relationship mo sa Panginoon? Tingnan natin itong church identity. No? Ito yung topic natin for the past Sundays. No? Una, yung tinuro ni Pastor Timothy is about governance given. Ibig sabihin, binigyan na tayo ng authority to govern. Amen? Kaya makikita nyo, karamihan sa mga Christian ngayon, sila yung nagiging mga leader. Sa mga school pa lang, sino-sinong gustong kunin ng mga leader ng mga grupo? Yung mga Christians. Amen? Sa mga department, sa mga companies, karamihan na magiging mga head ay mga Christians. Governance is given. Ibinalik muli yung original plan to govern. To govern yung creation ng ating Panginoong Diyos. Mamaya tingnan natin yung original plan. Pangalawa, si Brother Robert Lucero, ang tumuro ng grip by guilt. Hawak ng guilt. Kumbaga hinahawakan tayo ng guilt. Why? Because tayo'y dating makasalanan, pero ngayon pinatawad at ginawang banal ng ating Panginoong Jesus. Yun, grip by guilt. Pangatlong Sunday
ang ating invited speaker, si Pastor Dindo Cuervo, is about granted growth. Ang church identity, isa sa mga identity niya is lumalago. Hindi wag kayong tumingin sa akin, hindi naman kasama sa paglago yung pagtaas. Okay. Yung paglago, spiritually, physically, hindi kasama yung pag no? Yung height, yung katawan. Lumalago tayo sa spiritual life at ang ating pong life dito sa mundo, sa ibabaw. Nagiging magandang testimony sapagkat tayo nakikitaan ng paglago ng relasyon sa Panginoon at relasyon sa kapwa-tao. Amen? We are granted, pinangakuan na ng paglago. At pang-apat, nung last Sunday, tinuro ni Pastor Aljon, is grace with greatness. Biyaya. Lahat po ng bagay, biyaya. Amen? Binigay ng Diyos dahil sa biyaya niya. Wala po tayong ibang ginawa, kundi lahat yan ay biyaya ng Panginoon. Amen. Yung katabi ninyo, biyaya yan ng Diyos. Tingnan niyo yung katabi niyo. Oh, sabihin mo, biyaya ka ng Panginoon. Huwag yung gawing letter P. Baging mga piyaya na yan. Pagkain na yung piyaya. Sila'y biyaya ng ating Panginoon. Kaya pag gising niyo sa umaga, lalo yung mga mag-asawa, no? Pag tingin mo sa asawa mo, biyaya ito ng Panginoon. Di ba? Pagka-proclaim yung biyaya yan ng Panginoon. Paglabas mo, biyaya ng Panginoon. Alam mo, pagka yun ang identity natin, puro biyaya at wow. Siguro ang saya-saya ng mundo, no? Wala yung college of contractor, major in flood control. Ang sarap ng buhay because of the grace of God. Mamaya, itong verse 10, ano naman kaya itong ating pong pag-aaralan, ano? Okay. Sa Ephesians 2 verse 10, ito nakalagay. Iisa-isay natin yung word dito. Verse 10, for we are God's masterpiece. Pag sinabing masterpiece, pinagpaguran ka talaga. Ikaw yung talagang binigyan ng pansin. Wala sang ibang focus kundi ikaw. Kasi ikaw yung masterpiece. At sino yung we? The church, the Christian. You are a masterpiece. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay isang masterpiece. Pag sinabing masterpiece, special ka. Hindi ka master sardines. You are a masterpiece, a handiwork. Sabi nga doon, sa ibang version, workmanship, handiwork, pinagpaguran. Mga kapatid, pinagpaguran tayo ng Panginoon. Paano pinagpaguran? Namatay sa krus ng Kalbaryo. At muling nabuhay, nagpakahirap, tinanggap ang paghihirap, mga parusa dito sa ibabaw ng lupa para sa atin po because we are special sa mata ng ating Panginoon. That is our identity, mga kapatid. Masterpiece, workmanship, handiwork. He has created, God created us anew in Christ Jesus. Binago na. Amen. Binago na. Hindi kayong luma ka ngayon, hanggang ngayon luma ka pa rin. Hindi, binago ka na ng Panginoon. In Christ Jesus. So we can do the good things He planned for us long ago. Anong ibig sabihin nitong He planned for us long ago? Mamaya titingnan natin. Huwag kayong matutulog, ha? Kasi baka mamaya pag gising nyo, uwian na. Naiwan na kayo dito. Sa Tagalog, ito ay sapagkat tayo ay kanyang mga likha na nilikha ng Diyos kay Kristo Jesus para sa mga mabuting gawa na hinanda ng Diyos noong una na dapat nating ipamuhay. Mabuting gawa na hinanda ng Diyos noong una pa na dapat nating ipamuhay. Ano ito? Una, tingnan natin, ano ang ating posisyon? Sinabi ko nga kanina, God's workmanship or masterpiece or handiwork. That is our position as a church. We are His masterpiece. Wow!
Akalain nyo, ikaw yung special na nilikha ng Panginoon. Alam nyo, nung panahon, yung Genesis chapter 1, lahat binanggit ng Panginoon, magkaroon ng lupa, magkaroon ng hangin, magkaroon ng universe, puro salita lang. Pagdating sa tao, kumuha ng putik. Nadumihan ng kamay ng Panginoon at ginawang tao ang putik. Naalala ko na naman yun sa mga nanay. Ang mga lalaki daw, putik. Ang mga babae galing sa mga tadyang. Kaya daw, mga lalaki ay putik. Nakukuha niyo ibig ng kwento, no? Pero, praise be to God, kami pinagpaguran ang mga lalaki ng Panginoon. Kayo, kinuha sa aming tadyang. Kung wala kami, wala kayo. Yung mga babae. Pero praise be to God. Putik man kami, pero kayo galing din sa putik. Kasi putik kami. Okay. Anong Greek word ng masterpiece? Yan ang Greek word. Poema. O sabi nga ng anak ko, poem. Poem daw ang basa ng poem eh. Poem. Tama ba yung poem, anak, no? Sa mga English, no? Ano? Poem. Okay. Tayo daw ay poem ng Panginoon. Wow! Yun ang ginamit doon sa Greek word na original. Pag sinabing ikaw ay poem, pinag-isipan ka. Hindi ba? Amen? Para yung anak nila, yung anak nag-iisa ka lang. Dito may isang anak lang, taas ng kamay. Isa lang ang anak. Yan. Gaano yung kamahal ng nag-iisang anak ninyo? Ganon. Ganon yung feeling. Ang Panginoong Ama sa langit nga, binigay ang kaisa-isang anak, ang Panginoong Jesus. Para sa atin, ginawa tayong poem. Ginawa tayong masterpiece. Wow. Grabe pala. Ganon pala kami. Ganon pala tayo. Pero tingnan ninyo, sinasayang natin ang ating identity. Makitaan tayo sa labas, pasuray-suray. Diretso naman yung kalsada. Bakit tabi-tabi nga? Tapos, kilala ko to ah. Kristiyano yan. Kasabay ko nga yan umatin eh. Yung identity mo. Ayan, pastor, yan yung mga tagabutas ng kalsada. Walang ibang gawin kundi maglakad, pabalik-balik. Nalala ko yung Kalye Pogi. Nalala niyo yung Kalye Pogi sa T.S. Cruz? Yun yung mga taga-T.S. Cruz. Rancho Pogi. Rancho Pogi. Lahat ng mga tao doon, hindi naman Pogi. Pero tinawag Rancho Pogi. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi marami doong mga drug addict. Kapag naka-drugs ka, lahat Pogi. Kaya Rancho Pogi. Panahon namin yun noon. Sino ba dito mga taga-Damong Maliit? Wala naman, ano? Meron? Damong Maliit? Yan. Alam na alam ni Brother Jojo yan. Yung mga Rancho Pogi. Yan. Mga marijuana. Okay? Pero wala naman nagmamarijuana dito, no? Wala. Wala, ha? Wala. Wala na. Meron pa na dati. Okay lang yun. Dati naman yun eh. Amen? Dati. Okay? Praise be to God. Binago tayo ng Panginoon. Take note, tayo yung masterpiece. Tayo yung ginawang, ano ba sa Tagalog ng poem? Tula. Yun. Thank you. Tayo po yung tula. Kaya huwag kayong matulala sapagkat kayo ang tula ng ating Panginoon. Sumunod, ang sabi nito, ito'y nagpapaliwanag, carefully crafted creation, talagang pinagpaguran, parang tula at artwork na nagsasuggest ng intentionality and beauty. Ibig sabihin, talagang may intention ng Panginoon. Meron siyang gustong gawin para sa atin. Amen? Wow! Ganun pala tayo kahalaga sa Panginoon. Ganun pala ang ating identity. Kaya dapat paglakad natin, paglabas natin pa lang sa bahay, talagang makikitaan na tayo ng tunay na identity natin bilang isang Kristiyano. Pagising mo pa lang. Halimbawa, naalala ko isang talaga naman,
makikita mo ng napakagandang testimony. Eh biglang merong tumalo na pusa. Nakapagmura. Nakapagmura, ang lakas-laka. Narinig ng buong community. Sino yun? Ay, yung Kristiyano dyan, kapitbahay natin. Nagmura. Wow. Meron ba dito noon? Wala naman. Okay. Buti naman. Beauty. Yung ganda. Yung tula na yun, ang intention, mapaganda at mapaayos. At bawat saknong ay pinaghirapan at inisip at binigyan ng buhay ng ating Panginoong Diyos. Ikaw yun, kapatid. Ikaw yun. Ikaw na isang mananampalataya. Kaya nga sabi dito sa next, we are mga tula. Isang divine na tula. All the greatest tula in the world have emotional highs and lows, di ba? Pagka binabasa mo yung tula, mapapaiyak ka. Minsan matatawa ka, matutuwa ka, di ba? Magulungkot ka because of that tula na yung binabasa. Pain and beauty, sorrow and laughter. And guess what? Ito, tandaan niyo ito mga kapatid. Sige. God is not done writing yung tula ng iyong buhay. Hindi pa tapos ang Panginoong kapatid sa atin. May pag-asa tayo. Yung nga lang, baka mamaya dumabot ng period, hindi ka pa rin nagbabago. Aabutan ka ng pagtatapos. Siya'y hindi naligtas. Period. Sana hindi gano'n ang ating tula. Kundi maging tula natin mga kapatid, hindi pa tapos ang Panginoon sa akin. Ako'y binabago pa. Ako ay kanyang hinahanda ng isang magandang tula ang aking buhay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen. Position, you are a masterpiece. Sabi dito sa sumunod, created anew in Christ Jesus. Ano yung anew? Bago. Tayo'y nilikha na bago na. Yung luma na buhay natin, wala na yun. Tingnan natin. Ephesians chapter 1 at 2 verses 1 to 3. 1, sabi sa verse 2, at chapter 1, 2 verse 1, once you were dead because of your disobedience and your many sins. Dati kayong patay dahil sa inyong hindi pagsunod at sa inyong maraming kasalanan. Verse 2, you used to live in sin. Nabubuhay ka sa kasalanan. Just like the rest of the world. Kamukha ng mga nabubuhay at nandilikahan ng ating Panginoon. Obeying the devil, the commander of the powers in the unseen world. He is the spirit at work in the heart of those who refuse to obey God. Itong mga taong ito na nag-refuse na sumunod sa ating Panginoon, sino ang kanilang sinusunod? Ang diablo. Because he is, sabi nga dito, the commander of the powers in the unseen world. And then verse 3, next slide, all of us used to live that way. Biglang nagkaroon ng kambyo. Dati ganun tayo, following the passionate desires and inclination of our sinful nature. By our very nature, we were subject to God's anger, just like everyone else. Yung dati nating buhay. Praise be to God. We have a new life. That is our position. Huwag na natin balikan yung old life. Ilibing mo na yun, kapatid. Ngayong water baptism nga, di ba? Sino na mga nakaano ng water baptism, di ba? Ihiga. Paghiga niya, talagang lubog na lubog sa tubig at iaangat. Bagong buhay. Yung lumang buhay, inilibing na. At pagtayo niya, you have a new life. Hallelujah. Kaya nga, hindi tayo ganito. Dati natin itong buhay. Kaya sumunod na slide. 2 Corinthians 5:17, ang sabi, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. Hallelujah. Bago ka na. The old life is gone, a new life has begun. Wow. Kaya nga mga kapatid, ingatan natin yung identity natin. Yung ating mga kilos,
yung ating pong mga pananalita. Be very careful. Because your identity, you have a new life in Christ Jesus. That is our church identity. Hallelujah. God has created us as new creatures so that we might walk with Him and bear fruit. Na maglakad na kasama ng Panginoon at magbunga. Ang mga tanong ng iba, ay kumusta naman po ang bunga nyo? Ay ito, bulok na bulok na. Walang magandang bunga. Kumusta na ang mga bunga natin? Hitik na ba? Binabato ba? Alam niyo, ang isang Kristiyano pag lumalago, binabato ng mga pag-uusig. Kaya kung kayo kasama riyan, praise be, magpuri kayo. Why? Kasi nakikitaan kayo ng pagbabago. Kaya kayo inuusig, pinipersecute ng inyong mga kakilala, kapitbahay ninyo, because malaki ang iyong pagbabago. Dati mong kasama sa inuman, ngayon kasama mo na sa Bible study. Yung mga dati mong kasama, sana, ay, hindi totoo yan. Uusigin ka ng uusigin. Pero praise be to God, you have a new life. You are a new person. You are a Christian worshiping the true God, the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya sabi doon, no, bear fruit. Ang mga namumunga, binabato. Kung hindi kayo binabato, hindi pa kayo namumunga. Kumusta na ang bunga ninyo? Ay, bubot pa rin, pastor. Bubot na bubot. Hindi lumalaki. Okay. Pangalawa, purpose. Kanina, position, ngayong purpose. So we can do the good things He planned for us long ago. Ano yung purpose? Bakit tayo binago ng Panginoon? So we can do the good things He planned for us long ago. Yun ang purpose. Our position is a masterpiece, a new life, and the purpose of God is that we can do good things. Hallelujah. Sa ibang version, for good works. Tingnan natin, anong sa Greek word? Sa Greek word niyan, epe ergois agotois. Nang hirap, no? Agatois. Ano ibig sabihin nun? For good works, ang purpose of creation. Ang Greek word kasi, importante ito malaman natin kasi ito yung original text na sinabi doon sa Bible. At anong ibig sabihin ng sumulat? Ang ibig sabihin ng sumulat, you are to do good works because this is the purpose of the creation. Bakit, Pastor? Ano ba yung purpose ng creation? Ano yung plan, past tense for us long ago? Balikan natin ng Genesis chapter 1, 27 to 28. Ito, verse 27. Ito yung original purpose ng Panginoon sa mga tao, sa mga creation, sa atin mga tao. So God created human beings in His own image, kaparehas ng kanyang imahin. In the image of God, He created them, male and female. He created them. This is the original purpose of the creation. Our image is our Lord, is our God. And male and female are the human beings. Walang in between. Amen? Walang in between. Male and female. Anong ginawa ng Panginoon? Sa verse 28, tingnan natin. Then God blessed them. Sino yung bless? Yung male and female. Di ba yun yung them? God blessed them and said, be fruitful and multiply. Fill the earth and govern. Di ba? Status natin, govern, given. Governance given. Yun, no? Kaya siya original natin. Be fruitful and multiply, fill the earth and govern it. Reign over the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground. That is the original purpose of the creation.
At He planned for us. Sabi doon sa Ephesians chapter 2 verse 10, tayo yun ang plano ng Panginoon. Sa creation, sa mga may takot at sa mga sumusunod sa ating Panginoon, ito ang kanyang plano. Kaya huwag kayong mabigla kung kayo ay na-assign bilang mga leader. Binabalik lang ng Panginoon ang original purpose ng creation. Why students are becoming leaders, ng mga Christian students? Because binabalik lang ng Panginoon ang purpose to govern it. Amen? Yun ang ating status. Yun ang ating identity. Kaya nga dapat wag tayo sa tail. Sabi nga doon sa sa Deuteronomy o Leviticus. Hindi ka dapat maging tail. Ikaw dapat ang maging head. That is the creation purpose ng Panginoon sa mga Kristiyano mananampalataya. You should be the head and not the tail. Amen? Mayaman po tayo, mga kapatid. That is the original purpose ng Panginoon. Fill the earth. Be fruitful and multiply. Wow! Kung tinitingnan ko ito, lagi kong binabasa ito yung purpose ng Panginoon sa mga creation niya, sa mga human beings na may takot sa Panginoon, na sumusunod sa Kanya. Be fruitful. Multiply. Lumago ka. That is the status, the identity ng church. Fill the earth. Ikaw ang magmanguna. And I praise God dun sa mga government officials, ng mga Kristiyano na ginagawa nila yung kanilang part. They are doing the original plan para sa kanilang mga buhay. And pray for them. Maraming binabato sa kanilang mga maling kwento na hindi naman nila ginagawa. They want to destroy the testimony of those people, Christian government officials. Please pray for them. Kasi yun, na-bless na ng Panginoon. We are blessed. Kaya nga sabi mo sa katabi mo, kapatid, blessed ka. You're so blessed. Yung sinasabi ng Panginoon, you're so blessed. Huwag mong sayangin yung blessing na yan. Amen? Huwag mong sayangin yung blessing na binigay sa iyo ng Panginoon. Hallelujah. Glory to the living God. Kaya nga mga kapatid, tingnan natin, God created us for good works, not because of good works. We are created for good works, not because of good works. Next. We were not saved by our good works. Rather, He saved us for good works. You are saved to do good works. Amen? We are not saved to remain na walang ginagawang kabutihan. Ginawa tayo, diligtas tayo ng Panginoon para tayo gumawa ng kabutihan. At ipakita sa mundo ano bang ibig sabihin ng kabutihan. Anong ibig sabihin ng original plan ng creation ng Panginoon? To fill the earth, to govern it, to multiply. Hallelujah. Praise be to God. Kaya nga ang church identity, take note of this, is God's creative expression. Wow! Geared, designed for good works, He prepared in advance. That is our identity. The church identity is the God's creative expression. Tayo yung expression ng Panginoon. Paano niya i-express ang kanyang sarili? Tayo yun. Pero kung hindi natin ginagawa ng maayos ang buhay natin, hindi ka nagiging expression ng Panginoon. Hallelujah. Dalangin natin, mga kapatid, itong creative expression na ito'y maging buhay sa atin, na na-design for good work, He prepared in advance. Sana hindi na tayo makuhaan ng pagsisinungaling, lagi tayo nagsisinungaling, lagi tayong hindi maganda ang testimony. Di ba, mga kapatid? Tayo yung expression God's creative expression Ano yung expression sa atin pag sinabi natin Christian? Tuwan-tuwa ba sila? O manlalait? Hindi totoo yan, mga ginagawa. Kapatid, gone are the days. Kapatid, huwag na natin pong balikan ang old life.
gawin natin yung new life ng ating binigay sa atin ng Panginoon. Because we are the creative expression of God, geared, designed for good works He prepared or planned in advance. God bless you, kapatid. God bless you and be a blessing to others. Kaya nga, buuin natin ngayon. Governance given, gripped by guilt, granted growth, grace with greatness, and lastly, geared for good works. Hallelujah. Habang umakit sa taas ang mga musician natin, yung huling-huling kanta natin kanina, igawin nating prayer, no? Use us as the instrument of God. Kapatid, are you blessed? Sabihin mo katabi mo, blessing ka. Blessing kayo. Blessing tayo. Huwag nating sayangin yung blessing. You are to govern, to lead, to multiply, to prosper. That is the original plan of the creation of God. Sa human beings, male and female alone. Hallelujah. Tayo ba'y tumayong lahat? Praise be to God. Gamitin mo ako, Panginoon. Make me worthy to be a church, to identify as a church. Ang aking buhay sa'yo'y alay. Gamitin mo ng lubos, o aking Diyos. Ang aking buhay sa'yo'y alay. Gawin mong pagpapala, o aking Diyos. Gamitin mo ko sa iyong kaharian. Yes, Lord, it's our prayer. Buong buhay ko sa iyo'y nakalaan. Gamitin mo ko sa iyong kalwalhatian. Buong buhay ko sa iyo'y nakalaan. Ulitin po natin. Sa aking buhay sa iyo'y alay. Gamitin mo ng lubos, o aking Diyos. Ang aking buhay sa iyo'y alay. Gawin mong pagpapala, o aking Diyos. Gamitin mo ako sa iyong kaharian. Buong buhay ko sa iyo'y nakalaan. Without the instrument, Gamitin mo ako sa iyong kalwalhatian. Buong buhay ko sa iyo'y nakalaan. without the instrument, gawin nating prayer. Aking buhay sa iyo'y alay. Gamitin mo ng lubos, o aking Diyos. Ang aking buhay sa iyo'y alay. Gawin mong pagpapala, o aking Diyos. Gamitin mo ako. Gamitin mo ako. Gamitin mo. In Jesus' name, amen. God bless you.
Sige po, tayo po ay malayang makakapagbigay. Okay, tayo po ay manalangin. Sige po, tayo po ay tumayo at manalangin para sa ating pagbibigay. Yes, oh God, we thank you po, Panginoon, sa umagang ito. Thank you, Lord God, sa aming natutunan na iyong salita. Sa aming pagbibigay, Panginoon, gamitin mo ang iyong mga ikapo, Panginoon, para sa ikalalago ng iyong iglesia at kaharian, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, at patuloy mo kaming bigyan ng pusong mapagbigay. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Sinasabi ng salita ng Diyos, siksik-liklik at humaapaw, ang siyang mararanasan pag nagbigay, pag nagbigay. Magbigay ng may kagalangan, magbigay mula sa puso, magbigay ng may pagmamahal, siyang Sinasabi ng salita ng Diyos, siksik-liklik at humaapaw, ang siyang mararanasan pag nagbigay, pag nagbigay. Magbigay ng may kagalakan, magbigay mula sa puso, magbigay ng may pagmamahal, siyang ari. Kung ano ang iyong hiniling, siyang ari. Kung ano ang iyong hiniling, siyang ari. Amen. So dahil po Feast Sunday today, magkakaroon po tayo ng second basket. So tinatawagan po si Ate Aida para ipanalangin at si Sister Jane para po sa patotoo sa kabutihan ng Panginoon sa ating mga gawain. Good morning po. Ako po ay nagpupurit na papasalamat sa Panginoon kasi ginamit niya po yung Bible study upang mapalago po yung aking pananampalataya sa Panginoon. At na-practice ko din po yung mga gawain na hindi ko kayang gawin dati. Kasi dati pag nananalangin ako sa sarili ko lang. Pero dahil sa biyaya po ng Panginoon, ginamit ako ng Panginoon na makapag-lead ng prayer sa Bible study. So, salamat sa Diyos. At dahil din po sa Bible study, nagkaroon po ng sa puso ko po, ng interes sa puso ko po na makipagtulungan po sa pagpapalagana po ng salita ng Diyos. Supurihan ang Panginoon sa kanyang nagawa po sa buhay ko. Nagpapasalamat din po ako sa mga taong ginamit po ng Panginoon upang tulungan po kami, upang gabayan po kami sa aming paglago po sa mga ministers po, sa pangunguna po ni Ate Wilma na walang kapaguran po sa pagpunta po sa mga Bible studies upang maipahayag po yung salita ng Panginoon. So maraming salamat po at purihin ang Diyos. Amen. So ayan, sige po, tayo po ay tumayo at ipanalangin po natin ang ating pagbibigay para po sa mission. Salamat o Diyos sa oras na to at ngayon naman po ay nilalapit namin sa iyo ang aming mission offering. Ang mission offering po na ito, Panginoon, ay ginagamit ng mga misyonaryo para humayo at magamit, Panginoon, kung saan makarating ang mga misyonaryo, O Lord. Kaya, Panginoon, dalangin namin ang mission offering, dalangin namin, Panginoon, na pagpalain mo ang bawat isa na magbibigay ng kanyang kaloob at dalangin din namin, Panginoon, ang mga perang ito
ang mga kayamanang ito na na ipagkakaloob ng aming mga kapatiran. Dalangin namin, Panginoon, na magamit ito upang mapalaganap at magamit, Panginoon, para sa uunlad ng misyon at ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Maraming salamat po sa lahat po na makapagbibigay. Dalangin namin ang pagpapala ay ibalik mo sa kanila, O Diyos. Salamat po. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Ate Aida and Sister Jane. Sige nga po, isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon sa umagang ito. So, salamat sa 5 linggo ng kanyang mensahe. So, ngayong umaga po, alam niyo po kahapon, patotoo ko lang, Pastor, meron po akong empleyado na kinausap. So, nagkita kami, punta kami sa isang meeting room. Sabi niya po sa akin, Miss Gwen, ba't mo ako kakausapin? So, kahapon po, in-inform ko siya na effective September 30, wala na po siyang trabaho. Kahapon po. Kasi po, yung role niya, yung role po niya, mawawala na po yun. Kasi po, shared service na po kami. So, ibig sabihin, yung role niya mawawala. Kung sino man yung nandun sa role, mawawalan po ng trabaho. No? To be just straightforward about it. So, sabi ko, sige, basahin mo yung letter mo. Tapos, binasa niya. Tapos, umiiyak na po siya, babae po siya. Tapos, kinukwento niya sa akin yung love life niya. Sabi niya sa akin, Miss Gwen, alam niyo po ba, 8 years po akong may boyfriend. Anak po siya ng pastor. Kaya lang po may nakilala siya sa work niya. Naghiwalay na po kami, this year yon. So sabi ko, bakit niya kinukwento sa akin yun? Ang usapan po namin, redundancy, nawalan po siya ng trabaho. Tapos sabi niya, yung nakita niya yung grace ng Lord, sabi niya, tsaka yung blessing ng Lord. Because dumaan po siya sa depression, kailangan niyang umalis muna sa church nila, Victory Church po. Kailangan munang umalis sa church nila, nagkuha siya ng apartment sa Makati kasi Makati po siya nag-work. Sabi ko, bakit niya ba kinukwento sa akin to? Pero ang sabi niya sa akin, nakita niya kasi yung kabutihan ng Lord. Kanina pinag-uusapan po natin yung identity. Doon ko lang po napagtanto na Kristiyano pala siya, itong babaeng to. So sabi niya, alam ko po may plano sa akin ng Lord at excited po ako kung ano yung plano sa akin ng Lord, sabi niya. So sa lahat po ng taong nakausap ko na kailangan ko pong sabihan na mawawalan ng trabaho, tanging itong isang babaeng po to, 27 years old, ang sabi niya po sa akin, excited ako sa plano ng Lord. At dahil Kristiyano po siya, sabi ko, salamat sis kasi ako yung na-bless sa araw na ito. So kanina po yung pinag-uusapan natin, good works, identity natin sa Panginoon, napatunayan niya na hindi siya pinabayaan ng Lord at napatunayan niya na anuman yung circumstance na mangyayari sa buhay niya, laging nandun ang Panginoon kahit mawalan siya ng trabaho. So sana po tayo bilang Kristiyano, ang identity natin lagi sa Panginoon. At yung testimony natin, katulad po nung sinabi ni Pastor kanina, ay lagi tayong naka-anchor sa Lord. Hindi tayo kailangang matakot at mawalan ng pag-asa. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang Lord. So, salamat sa kanyang mensahe ngayong umaga. Alright, so dadako na po tayo sa ating announcement. Tinatawagan po si Pastor TJ. Ayan, good morning po sa bawat isa. Sa November 29 po, magkakaroon po ng conference yung Timothy's. Ito po yung mga next-gen leaders. So sa mga youth and singles, kayo po ay ni-invite. Ito po, save the date lang, November 29, 2025. Dito po gaganapin sa church, sa Liano. Ang tema po is Kingdom Coded, Empowering Ministry in the Age of Innovation. So, for example, di ba kasi sa atin po ngayon uso yung mga AI. Sino pong gumagamit ng mga AI dito? Platforms, mga online channels. Sa totoo lang po, nag-i-innovate po kasi yung mundo. And even sa mga workplace po, sa totoo lang, kung mas marunong kang gumamit ng technology, mas may advantage ka. And ngayon, ano po yung tanong? Ang tanong po kasi dito is, ano po yung kanyang paano siya sa ministry sa isang church, sa pinapagawa ng Panginoon. So yan po, dyan po natin matututunan yan sa Timothy's Conference 2025. Kaya sa mga youth and singles leaders,
Save the date po. Okay. At madami po tayong mga makasama din mga ibang churches ulit. Parang sa Eunice Conference lang. Dalawa po ang speaker. Dito, ang inyo pong lingkod. Ako po mag-i-speak na isa and may na-invite po tayo na isa din na professor sa Mapua and leader po sa Servants of Christ Christian Community. Kaya stay tuned lang po sa mga iba pang updates. Mahalaga po hometown naman natin sa Lian ang gaganapin. Okay, so yun lang po. Save the date po sa Youth and Singles. Eduk din pala mamaya. So mamaya po sa mga may class, sa mga nag-enroll po, no, mamaya may klase ulit tayo. Wala lang po tayo last week. At Foundations, Discipleship, mamaya po mag-resume. Leadership din po mag-resume. And yung inyo pong assignment, may assignment po ako sa inyo. I hope na nakagawa po kayo nun. So yun lang po. Thank you. Alright, thank you po, Pastor. Ito po yung ating mga regular announcement. Mga Bible studies po natin, Fellowship Bible Studies. Men, every Saturday. Women po, every Mondays po yan, 1:45 p.m. online. Via Zoom, meron din pong face-to-face ang Women's Ministry. Youth, Saturdays and Sundays. And singles po, Thursdays and Saturdays. Alright? Of course, ang ating online Bible study, every Thursday po yan via Zoom. And then, meron pa rin po face-to-face no, sa campus ministry. 12 p.m. po yan Wednesdays. Big Night Daycare Tuesdays at 8:30 a.m. And Del Mundo Village at Fridays 4 p.m. po tayo. Gayun din po sa Sunriser Subdivision. Every Tuesday po yan ng 3 p.m. Silver and Barcibal Wednesdays po at 6 p.m. For Myrna Subdivision, Thursdays naman po yan at 2 p.m. At Bahay Pare, Sundays po 9 a.m. So napakarami po nating Bible studies online and face-to-face. At meron po tayong morning watch dahil po lalabas na si Jose Marichan bukas. First Sunday po ng September, no, Christmas season na naman. So 5:30 a.m. po yan, dito po tayo sa ating FCC Hall. Of course, ang Kids Bible School, every 8:30 a.m. po yan dyan sa baba. Ito po ang ating GCash, no, para po sa ating mga kapatid na wala dito face-to-face. Maaari po kayong magbigay ng ating tithes or offering po para sa gawain ng Panginoon. And of course, like and follow our Facebook page, ang Liano Christian Community. So kung wala pa po kayo dyan, paki-like po at makasama po kayo sa ating loop. And of course, meron pa ba? Wala na? Alright, wala na po. So tinatawagan na po si Pastor TJ para sa ating benediction. Okay. Kayang-kaya na po ng mga musicians ng tatay. Ayan, sige po lahat po ng blessed. Lahat po ba ay blessed? Testing along, Mike. Sige po lahat mga pinagpala, tayo po lahat ay tumayo. For 5 Sundays po no, church identity, ating pong nalaman kung ano po yung ating pong, okay na remind. Kasi sa totoo lang po yung identity po natin ay matagal na po nating alam. May mga times lang na tayo po yung nakakalimot, nawawala sa ating isipan, nakakalimutan mo yung testimony mo, o kaya kung sino ka ba nung tinawag ka ng Panginoong Jesus. Diba? I hope na hindi lang po sa emotion. Madalas po kasi emotion lang eh. Diba? Yung pagtanggap mo sa Panginoon, minsan emotion lang pala. Nagpa-altar call si pastor. Tapos dun ka nagsumuko ng buhay mo. The following week, nakalimutan mo na yung identity mo. So I hope di po ganun sa atin. No? Dahil po, the moment na tayo po tumanggap genuinely sa ating pong Panginoong Jesus, yung ating pong identity bilang Christians, follower of Christ. No? Kaya nga po, follower of Christ, sumusunod sa Panginoong Jesus, sumusunod sa kanyang pinapagawa, sumusunod sa kanyang commandments, at sumusunod sa kanyang commission. Kaya, huwag po ating kalimutan bilang mga Christians no, kung ano po yung ating pong identity. Lagi po ating isuot yan bilang mga ID po natin sa ating everyday lives. So tayo po umawit ng ating pong benediction song. For thine is the kingdom. Sa ilan po, Panginoon, lahat ng mga glory and power, Panginoon. For thine is the kingdom and the power and the glory
Hallelujah. Muli po sa simula, for thine is the kingdom. Thine is the kingdom and the power and the glory Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, kayo po ay dakila po sa buhay po ng bawat isa. We thank you, Panginoon, sa inyo pong binigay sa aming mensahe, Panginoon, ngayong umagang ito patungkol nga po sa aming pong identity bilang mga tagasunod po, Panginoon, bilang mga binago niyo po, Lord. And we pray, Panginoon, dalayan ko po, Panginoon, sa iglesia pong ito, Lord. Kayo po ang patuloy, Panginoon, na gumabay po sa amin. Continue to remind us our identity, Panginoon, sa inyo. Continue to make us fruitful, Panginoon. Maibalik po, Panginoon, ang aming pong main purpose kung ba't po kami nilikha ng Panginoon is to govern ayon po sa inyong kalooban. Kaya po dalangin ko po, Panginoon, na kayo po patuloy, Lord, na pumasok po sa mga puso at isipan namin, Lord. Kayo po ang maging king. Kayo po ang maghahari, Panginoon, sa puso po ng bawat isa. At amin pong maidala, Lord, ang aming pong identity, Panginoon, with confidence dahil po alam po namin, Lord, na kayo po ang nakaupo sa aming pong mga puso. Ganun din po sa aming pong speaker, Panginoon, ngayong umagang ito kay Pastor Nerio. Lord, we pray, Panginoon, patuloy niyo po siyang pagpalain, Lord, ng wisdom sa kanyang pong pangunguna, Lord, sa iglesia pong ito ng Liano Christian Community. Patuloy niyo po siyang bigyan, Panginoon, ng sapat na kaalaman, more wisdom, Panginoon, more strength, Panginoon, sa kanyang pong pangunguna, Lord, sa bahay-sambahang ito. Ganun din po, Panginoon, patuloy niyo po siyang bigyan din ng kalakasan, Lord, sa kanyang pong pangunguna din po sa kanyang pong family. Patuloy niyo po siyang i-bless. Patuloy po magbigay, Panginoon, ng mga kanyang pangangailangan, provisions, protection, Panginoon, and good health, Panginoon, sa kanya po at sa kanyang pamilya. Salamat po, Panginoon, sa buhay po ni Pastor Nerio, at patuloy niyo po siyang gamitin, Panginoon, upang maipahayag, Lord, ang inyong mabuting balita, di lang po sa Liano, kundi po sa labas pa po ng barangay po na ito. Ganun din po, Panginoon, we also, Lord, pray sa mga kapatiran po namin, Lord, sa mga sa Facebook Live man, nandito man po sa on-site, Panginoon, sa Liano Christian Community Church. Lord, we pray, Panginoon, for blessings, Lord. Batin niyo po, Panginoon, ang pangangailangan po ng bawat isa. Bawat isa po sa amin, Lord, may mga pangangailangan. Ito man po ay mga basic needs, mga financial needs. Lord, dalangin po namin, Panginoon, kayo po ang magbuhos, Lord, ng inyong pong pagpapala, Panginoon, sa iglesia pong ito. At ganoon din po, Panginoon, gamitin niyo po kami bilang mga blessing po sa ibang tao sa aming pong paligid, Panginoon. Bless us, Lord, so we can bless others. In Jesus' name. Ganoon din po, Panginoon, we also, Lord, pray sa bawat isa na magkaroon po ng magandang kalusugan, Panginoon. Good health, Panginoon, sa kabila po ng panahon na paiba-iba, Panginoon. We pray, Lord, na ilayo niyo po kami sa anumang sakit. Ilayo niyo po, Panginoon, ang iglesia ito sa anumang uri ng sakit na karamdaman, Panginoon. At bigyan niyo po kami ng magandang kalusugan, Panginoon. Especially po yung mga elderly po namin, Panginoon. We pray na kayo po magbigay ng magandang kalusugan po sa bawat isa. Ganoon din po, Panginoon, we also, Lord, pray for protection, Lord. Kayo po, Lord, ang maglayo, Panginoon, sa iglesia ito sa anumang kapahamakan. Continue to protect us, Lord. Cover us, Lord, with your holy blood sa aming paglabas, Panginoon, sa bahay-sambahang ito. Kayo po, Panginoon, na mag-ingat po, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. At ganoon din po, Panginoon, lagi niyo po kaming paalalahanan and continue to protect us, Lord, even from harm, even from evil, even from anumang klase man ng tukso, Panginoon. Kami po inyo pong ingatan, Lord. We pray, Panginoon, na patuloy niyo pong bigyan ng magagandang relasyon ng bawat isa sa kanyang mga pamilya, kaibigan, sa workplace, sa school, Panginoon. We pray, Lord, gamitin niyo po kami mga bilang ilaw po, Panginoon, sa kadiliman, sa madilim po ng mundong ito, Panginoon. Wala po ibang mataas, wala po ibang matanghal, Panginoong Jesus, kundi ang inyong pangalan po, ngayong umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless po sa bawat isa.
Pagpalain tayo ng ating Diyos. God bless you, mga kapatid!